Tayo po mayroon po mga Biblia at pakibukas kayo sa akin sa aklat po ng Roma. Romans chapter 5. Praise God. Hallelujah. Romans chapter 5, sabi po dito, simulan po natin sa verse 6. Sapagkat nung tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon. Para sa mga makasalanan, mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Nung tayo'y nang mamatay si Kristo para sa atin, nung tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamagitan ng kanyang dugo, lalo nang tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamagitan niya. Dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon, tinatanggap na niya tayong mga kaibigan. Alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya't tiyak ang pagkaligtas natin sa pamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Di lamang ito, nagagalak tayo, nagpupuri sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos na mga kaibigan niya. Sa verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamagitan ng isang tao. At ang kamatayan sa pamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala, nasasanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan, ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moses, kahit sa mga tao na ang pagkakasalay di tulad ng pagsuway ni Adan, si Adan ay anino ng isang darating. Ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan. Ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos.
at ang kagandahang loob na dumating sa napakarami sa pamagitan ng isang tao, si Jesucristo, ang kaloob ay higit na di hamak kaysa ibinunga ng pagsuway ni Adan. Nagdala ng hatol na kaparusahan ang kanyang pagsuway, ngunit ang kaloob na dumating sa kabila ng maraming pagsuway ay nagdulot ng kapatawaran. Hallelujah! Sa pamagitan ng isang tao, si Adan, naghahari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, higit na ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. Kaya't kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Pinagpala ng ating pong Panginoon ang kanyang mga salita. Hallelujah! Glory, glory to God. Biyaya ng Diyos. Kapatid, mga minamahal, tayo bilang tao, bilang mga anak ng ating pong Panginoon, una't higit sa lahat, no? Naranasan natin kung paano tayo kinahabagan ng Diyos. Amen? Yung kalagayan natin ngayon, bunga yan. Yan ay bunga o resulta ng habag at biyaya ng ating Panginoon sa bawat tao. So makita po natin, mga minamahal, no? Kung atin pong balikan kung paano ang tao ay nahulog sa pagkakasala at ang tao ay nawalay sa Diyos. Ayon po sa pag-aaral na tinatawag The Fall of Man, ang tao po'y nahulog sa pagkakasala at ang kasalanang ito ang nagpahiwalay sa relasyon ng tao sa Diyos. So, ang sabi ng Biblia, pumasok ang kasalanan pumasok sa sanlibutan sa pamagitan ng isang tao. Isang tao ang nagkasala. Siyempre, isa yung naunang tao. Wala pang ibang tao maliban kay Adan. At maliban kay Adan, diba? Ang unang nilikha ng ating Panginoon ay mga bagay, no? Inayos ng Diyos ang lupa. Iniwalay niya ang tuyo sa dagat, sa tubig. Kasi makita po natin sa Bible, ang earth ay void at empty. Walang laman. Hindi pa maganda. Kumbaga halo-halo. So ginawa ni Lord, inihiwalay niya ang tubig sa lupa. Kaya may lupa at may tubig. Hallelujah. Ngayon, kung atin pong palalawakin ang ating kaisipan at parang ilagay natin ating sarili sa kalawakan at tingnan natin ang lupa na nilikha ng Diyos.
ang lupa o ang mundo na ating tinutungtungan ay nilikha ng ating Panginoon na napaganda, higit kaysa ibang mga planeta. Amen. Amen po ba? Di ba naiiba ang Earth? Naiiba ang mundo natin kaysa ibang mga planeta na nilikha ng ating Panginoon, na umiikot sa ating solar system. Naiiba ang mundo. Walang katulad. Kung mayroon man, mga minamahal, ngayon, ginagawa ng paraan ng tao kung paano i-develop yung ibang mga planeta. Isipin mo yon. Para bagang lumalabas na mali ang pagkalikha ng Diyos sa ibang planeta, kaya ang tao nag-iisip ng paraan o ideya para lang i-develop ang ibang planeta. Kung sakali, ano man ang mangyari sa mundo, ay siyempre, yung mga scientist lang at yung mga may pera at mayaman ang makalipad papuntang Mars. Butis Terbinos. Papuntang Venus. Alam niyo mga minamahal? Diba? Sabi nga, may biyahe papuntang Mars. One-way ticket. Siyempre, pag nagpunta ka doon, huwag ka nang umasang babalik pa dito. Hallelujah. Diba? One-way ticket lang nga eh. At alam niyo, marami nakalista doon, mga Pilipino. Kasi online yata ang pagparisto doon eh. Hallelujah. So, ang tao nag-iisip para i-develop ang planetang Mars kung sakali, para kung may tubig, maubuhay ang tao. Amin po ba? Kung may tubig, buhay ang tao. Kaya yun di-develop ng mga scientists. Pero alam niyo mga minamahal, ang Earth na tinutungtungan natin ay walang katulad. Napakaganda ang nilikha ng ating Panginoon. Ang problema, nasa tao din. Diba? Nasa tao. Sino ba ang sumisira ng mundo? Di ba tao? Tao nag-iisip, lalo na yung mga armas na dinevelop ng mga mayamang bansa, mga nuclear. Pagsira sa mundo yan. Amen. Pagsira sa buhay ng tao, sa kalikasan. Aba, ay kung mangyari ito mga minamahal, hindi, sa langit na lang tayo magkita. Amen po ba? Hindi mabubuhay pa tayo. Hallelujah. Kung yung mga nuclear na armas ng ibang bansa ay bumagsak sa Manila, nabuhay pa kaya tayo? Hallelujah. Hindi na ang labanan ngayon ay katulad nung unang panahon. Hallelujah. Kapatid mga minamahal, kaya nga, ito na yung panahon na dapat na tayo po'y magpakatapat sa atin pong Panginoon. Amen? Ito yung panahon na dapat na tayo magpakatapat kay Lord. Hallelujah. Kasi nga, makita po natin mga minamahal, na nilikha ni Lord ang mundong ito para sa atin, para sa tao. Kaya nga, noong unang panahon, nilikha ng Diyos ang lupa, inayos niya lahat ng bagay, lumikha ng tao, at inilagay niya si Adan. Hallelujah. Ano po ang naging problema? Sabi ng Bible, ang kasalan ay pumasok sa sanlibutan sa pamagitan ng isang tao. Ang kasalan ay pumasok sa sanlibutan. Hallelujah.
Kapatid, mga minamahal, siyempre, sino baga na ang author ng kasalanan? Di ba si Satanas? Bakit nga ba may Satanas? Kapatid, mga minamahal, di ba? Ay kung wala Satanas, hindi nagkasala ang tao. Nandiyan pa kayo? Alam nga naman, sisihin pa natin si Lord. Na? Ay, Satanas din naman ay, na? Alam natin kung sino Satanas, si Lucifer. Na? Ay, si Lucifer. Sino si Lucifer? Si Lucifer ay arkanghel. Amin po ba? Lumikha ang Diyos ng mga anghel sa langit. Hallelujah. Ay kahit anghel, nung dumating ang panahon na anghel ay nagrebelde laban sa Diyos. Hallelujah. Ano po? Ang ginawa ni Lord, ginawa ni Yahweh, sabi ng Biblia, 1/3 ng anghel sa langit ay ibinagsak sa lupa. Dito po sila ibinagsak sa lupa. Hallelujah. At dito rin sa lupa, inilagay ni Lord ang kanyang nilikha at ginawang tao. Isipin natin, mga minamahal. Hallelujah. Kasi nga, alam ni Satanas, no, na ang tao ay espesyal sa paningin ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang tao ay nilikha ng Diyos na kalarawan niya. Amen? No? Hallelujah. At ang tao ay nakakahigit kaysa mga anghel. Amen. Amen. Ang anghel nga, tagapagbantay lang natin eh. Nandyan pa kayo? Di ba sabi sa Bible, sa Psalms 91, no? Ang anghel ay tagapagbantay natin. Hallelujah. No? Pwede mong utusan. Pero kung ayaw mo, ay di patamad-tamad yung anghel mo. Para saan gagawin? Pasalamat siya. Ay, salamat. No? Walang ginagawa yung anghel natin. Hallelujah. Kaya, alam niyo mga minamahal, higit tayo kaysa mga anghel. Amen? Nilikha tayo na kalarawan ng ating pong Panginoon. Ngayon, ang problema, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamagitan ng kasalanan niya dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao. Hallelujah. Sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ibig sabihin, nadamay tayo. Amen? Isang tao nagkasala, mga minamahal, ikaw at ako ay nadamay. Diba? Damay ka. Sa ayaw mo at sa gusto, lahat tayo ay makasalanan. Amen? Nadamay tayo eh. Hallelujah. Lahat ng taong nabuhay at nabubuhay at mabubuhay ay damay sa kasalanan ni Adan. Hallelujah. Kita po natin mga minamahal, ano ang sabi sa Biblia sa aklat po ng Genesis? Genesis chapter 3. Sa verse
Okay. Dapat natin sa chapter 3 ng Genesis. Dapat tinawag ni Yahweh ang lalaki at tinanong, saan ka naroon? So verse 10, natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad. Tugon ng lalaki, sinong may sabi sa iyong hubad ka? Tanong ng Diyos, bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo. Sinisipa ni Adan ang Diyos. Kasi alam niyo mga minamahal, ang tao, kahit sa panahon natin, hindi mo wala ng rason eh. Kasi. Lord, kasi. Kasi si Kwan eh. Sabi ni Adan, kasi, hallelujah, pinakain ako ng babaeng ibinigay niyo. Hallelujah. Glory, glory to God. Bakit mo naman ginawa iyon? Tanong ng Diyos sa babae. Yan. Ano ang sabi ng babae? Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas. Ang tinuro ni Adan, yung babae. Ang tinuro ng babae, yung ahas. Kaya ako natuksong kumain. Tugon naman niya. At sinabi ni Yahweh sa ahas, na sa iyong ginaway, may parusang dapat. Na tanging ikaw lang, yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad. At alikabok ang pagkaing dapat. Pakita po natin mga minamahal. Sa kasalanan, nangyayari kahit sa literal, pagka nagkabukuhan, nagtuturuan. Diba? Tignan natin yung mga problema sa bansa natin. Sa mga flood control project. Yan ang mainit na isyo sa ating bansa. Hallelujah. Di ba nagtuturuan na sila? Nagtuturuan na. Bakit? Alam na nila kung anong mangyayari. Kaya nga, kahit sa Biblia, nung dumating ang Panginoon sa Garden of Eden, yabag pa lang, alam ni Adan, darating o parating si Yahweh. Anong ginawa ni Adan? Nagtago sila. Bakit? Guilty si Adan. Nandiyan pa kayo? Pag may kasalanan tayo, halimbawa, may nagawa tayong mali. Ano yung pakiramdam? Di ba nagigilty ka? Nakukonsensya ka. Kaya si Adan, nung marinig niya ang iyabag ni Yahweh, nagtago siya. Nagtago silang dalawa. Hallelujah. Bakit? Sapagkat sila ay nagkasala sa Diyos. Hallelujah. Ang tao pag nagkasala, ano po? Gawa ng krimen, nagtatago. Ang iba, nagpapalit ng ilong.
Hugis ng ilong pala, ha? Nagpapaiksi ng buhok, mahaba dati yung buhok, nagpapaiksi ng buhok. Basta nagpapabago ng itsura para hindi makilala. Diba? Hallelujah. Yan ang ginagawa ng marami. Nagtatago sa batas. Kasi nga, may kasalanan. At bawat kasalanan ay mayroon pong kakibat na parusa. Ganon din ang ating Panginoon. Unang-una, ginawa ng ating pong Panginoon sa tao bago inilagay sa hardin ng Eden, ay pinagsabihan ni Yahweh si Adan. Pinagbilinan niya, huwag mong kakainin ang bunga ng puno sa gitna ng halamanan. Hallelujah. Puno at o bunga na nakakaalam ng mabuti at masama. Bawal. Pinagbabawal. Sabi ng Diyos, pwede mong kainin lahat. No? Pwede mong kainin lahat ng bunga, ng puno o kahoy sa halamanan. Maliban. Mayroong maliban, mayroong hindi. Pinapayagan ng Diyos. Hallelujah. Na hindi dapat kain ng tao yung bunga ng puno ng buhay. O puno na bunga ng kahoy na nakakalam ng mabuti at masama. Doon pala sa hardin ng Eden, 2 puno na napakahalaga. At ang isang puno doon, sabi sa Biblia, ay yung puno ng buhay. Puno ng buhay. Ngayon, anong ginawa? Dumating si Satanas. Dumating ang ahas. At sinimulan niya na dayain at tuksuin si Eva. Alam ni Satanas na hindi niya kaya si Adan. Kaya ang ginamit niya si Eva. Hallelujah. Kaya lahat ng pandaraya ginawa ni Satanas. Ginawa ng ahas. Anong sabi ni Yahweh sa inyo? Na huwag niyong kainin. Hindi totoo yun. Huwag kayong kumain ng bunga ng puno sa gitna ng halamanan kasi mamamatay kayo. Hindi totoo yun. Diba? Pinasinungalingan ni Satanas yung sinabi ni Yahweh sa tao. Hindi totoo yun. Pag kumain kayo, ano po? Ng bunga, makakaalam kayo ng mabuti at masama. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, kaya nga nagkaroon ng interest si Eva na kumain. Bakit? Sa paningin niya ay masarap. Diba? Sa kanyang paningin ay masarap. Ano kayang lasa? Diba ganun tayo? Sa prutas na hindi pa natin natikman, ano kayang lasa niyan? Sarap siguro yan. Diba? Kahit yung ubas na lang nung araw, ang alam ko lang nakainin yung bunga ng laputi. Parang ubas din. Itim din ang kulay. Masarap yun. Laputi kung tawagin sa amin. Hindi rin kami nakatikim ng ubas eh. Yun pala, mayroong ubas na masarap. Ngayon, may masarap na ubas, mahal din. Higit doon sa mga pangkaraniwang ubas. Alam niyo mga minamahal, sa tingin ni Eva, masarap. Kaya nagkaroon siya ng pagnanasa. At yung pagnanasa na yon, sinusugar si Satanas na hindi totoo pag kumain kayo mamamatay. Sa halip, magiging katulad kayo ng Diyos. Hallelujah. Kaya nga, ang
Kasalanan ng tao, sabi sa Biblia, ay lust of the eye. Nasa dahil sa nakita ng mata. Hallelujah. Pangalawa, lust of the flesh. Gusto ng laman na matikman kung ano talaga ang lasa ng bunga. Hallelujah. At ang pangatlo, siyempre gusto ng tao maging Diyos din. Hallelujah. So, yung pangatlong kasalanan ay tinatawag na the pride of life. Ang tao may pride. Pero yung pride natin, bilang mga anak ng Diyos, dapat ibaba natin kay Lord. Amen? Kasi ang tao, normal at sa tao na may pride. Pag naapakan yung ego mo, ano po, umiinit yung tainga mo. Hallelujah. Pag nakarinig ng salita, gusto mong gumante. Pride po yan. Pero yung pride natin, pagkatiwala, surrender natin kay Lord. Amen? Pride of life. Hallelujah. Lust of the eye, lust of the flesh, and the pride of life. Kapatid, mga minamahal, sa madaling salita, kumain si Eva at hindi pa siya nasiyahan dahil sa mahal niya si Adan. Hinati niya yung bunga, nireserba niya kay Adan. Pagdating kay Adan, mahal, honey, woohoo! Siyempre, nasa gubat sila eh. Woohoo! Sabi ni Adan, honey! Woo! Sa gubat. Alam niyo mga minamahal, at kinain ni Adan. Diba? Pagkakain niya, anong sabi ng Biblia? Nabuksan ang kanyang mga mata. Hallelujah. Nabuksan ang kanilang mga mata. Oh, what happened? Bakit? Anong nakita ni Adan? Ang nakita ni Adan ay ang kanilang kahubaran. Nung una, alam niyo mga minamahal, hindi niya, baliwala lang sa kanya yun. No? Baliwala kay Adan na wala siyang saplot. Baliwala sa kay Eva na wala din siyang saplot. Walang problema. Diba? Para mga minorities. Diba? Yung mga mangyan sa gitna ng kabundukan, walang pakialam. No? Kaya pagbaba ng mga mangyan sa patag, wala din silang pakialam. Sabi nga sa inyo, yung aming konsyal sa Kabakungan, pagpunta sa mga mangyan, magang-maga, nadat na niya yung asawa ni Martin. Ang pangalan, si Maganda. Nandun sa may bumbang, deep well, bumba yung babaeng mangyan. Dumatay sa konsyal. Malayo pa sa konsyal, sumigaw na, "Hi! Bakit? Nakahubad ka?" Ay mga mangyan, wala nang pagkaalam kahit na wala namang bra eh. Kasi alam niyo, wala hindi sila nagbabra. Ang nilagay nila sa na bra, yung nilalang nito, ay masakit yun. Dito, pantakip lang sa dibdib. O di kaya yung ratan, ay ikaw nga magsuot ng ratan sa dibdib mo. Ay, siyempre masakit yun. Ay walang pakialam. Pinagalitan ngayon ni Konsihal. Ganon sila. Ganon ang tao. Bakit? Kasi nga ang tao ay walang pakialam nung una na nilikha ang tao ng Diyos. Inosente ang tao sa kasalanan. Walang malisya ang tao. Nandiyan pa kayo? Kasi nga, inosente sila. Ngayon, 2 buwan pa lang ang sanggol, may malisya na. Paliguan mo, ayaw ng 2 buwan. Hindi pala. 2 taon. Di ba? Ang batang bata pa, ayaw maligo kung walang, di ba? Ganun yan, kung may tao na nakahubad, ayaw nila. Bakit?
Nahihiya na sila. Nung araw no? Kahit na tayo ay grade 1 na Hindi naman tayo nahihiya kahit wala pang short Nandiyan pa kayo? Kapatid, mga minamahal. Kaya nga, nabuksan ang mata ng tao, nakita ni Adan na sila pala ay hubad. Kaya, isang araw sa Biblia, si Yahweh naglalakad sa gitna ng halamanan. Narinig ni Adan, nagtago sila. Tinawag ni Yahweh ang tao. Nasaan ka? Sumagot naman si Adan, nandito ako, nagtatago. Bakit ka nagtatago? Nakahubad kami. Sino nagsabi nakahubad kayo? Kumain kayo ng bunga na ipinagbabawal ko. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, ang sabi ng tao ay kasi doon nagsimula na ang tao ay gumawa ng mga kadahilanan. Alam niyo mga minamahal, ano bang kasalanan na ating nagawa? Wala tayong may dadahilan. Bakit? Ang tao ay may kahinaan. Amen? Ikaw at ako ay may mga weaknesses. Hindi mo na dapat damayin ng iba. Ituro sino pa man. Kapatid, mga minamahal, madali lang. Kung tayo nagkasala, amin natin sa Diyos. Amen. Ikumpisal natin sa Kanya. Ingin natin ang tawad sa ating pong Panginoon. At patatawarin tayo ng Diyos. Amen. 1 John 1:9. If you confess your sins, our sins, He is faithful. Nakita ba natin yon? Si Yahweh, ang Diyos natin, ay napakatapat. He is faithful and just to forgive us and to cleanse us for all our unrighteousness. Amen. Hallelujah. Marami tayong liko. Marami tayong mali na nagawa. But our God is faithful. He is just God. Amen. Tapat na Diyos, mabuting Diyos, para tayo po'y patawarin. Hallelujah. At linisin, ituwid ang lahat ng ating mga kalikuan sa buhay. Amin po. Sabi niya, kasi, ano po? Hallelujah. Kasi pinakain po ako ng babaeng ibigay ninyo sa akin. Tugon ng lalaki, bakit mo naman ginawa iyon? Tanong naman ng Diyos sa babae, mangyari po'y nililang ako ng ahas. Ngayon, kaya nga, ang ginawa ng ating Panginoon, doon po nagsimula yung mga sumpa. Curse. Sinumpa ng Diyos ang ahas. Sabi ni Yahweh sa ahas, mula ngayon, gagapang ka. Hallelujah. Huwag niyong gayahin ang Diyos. Pag galit kayo sa inyong kapwa, kung galit kayo sa inyong mahal sa buhay, huwag niyong gayahin si Yahweh. Di ba may mga taong ganyan? May mga alam tayo na pagkagalit sa anak, sinusumpa yung anak. Gagapang ka. Sa hirap. Biro mo yun? Hallelujah. Alam niyo, pag wala kang pananampalataya sa Diyos, tatablan ka nun Andyan pa kayo? Amen. Bakit? Lalo na tayo ng mga mananampalataya. Tayo na sinasabi natin na tayo anak ng Diyos. Huwag lalabas sa ating bibig ang ganitong mga salita. Amen po ba? Laban sa ating kapwa o laban sa ating mga anak o sa ating pamilya, sa ating mga kapatid. Bakit? Sapagkat
lalabas sa ating bibig, mga minamahal, pwede kamatayan at buhay. Sabi ng Bible. Curse and blessing. Amen. Mas maganda na blessing ang lalabas sa ating bibig. Hallelujah. Pero sinabi ni Yahweh sa ahas, mula ngayon, gagapang ka. Hallelujah. At ang kakainin mo ay alikabok. Hallelujah. Ano pa ang sabi ng Bible? Resulta po ng kasalanan na pumasok sa sanlibutan at sa isang tao nagsimula. Sabi ng Bible, sabi dito, kayo ng babae laging mag-aaway, hindi binhi mo't binhi niya ay laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan at ang sakong niya ay ikaw ang tutuklaw. Ito po ay prophecy at sinabi ni Yahweh. Hallelujah. At ito po ay kapahayagan ng Diyos para sa atin pong Panginoon na siyang dudurog sa ulo ni Satanas. Amen. Amen. Hallelujah. Glory, glory to God. Yung binhi doon na sinasabi ng babae ay walang ibang tinutukoy kundi si Jesus Christ. Hallelujah. Na siyang magliligtas at tutubos sa kasalanan ng lahat ng tao. Amen. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Mga damot, tinik, yaong aanihin, halaman sa gubat ang inyong kakanin upang pag-anihan ang inyong bukirin. Hallelujah. Magpapakahirap ka hanggang sa malibing. Yamang sa alabok doon ka nang galing. Sa lupang alabok ay babalik ka rin. Kita po natin mga minamahal na sinabi ng atin po pa ng mga bagay na ito. Ibig sabihin, nagkaroon ng hangganan ang buhay ng tao, bunga ng kasalanan. Hallelujah. Na ang tao, dahil sa kasalanan, kailangan na niyang magpakahirap. Kailangan niyang magtrabaho. Di ba sabi ng Bible? Mula sa pawis, sila ay kakain. Hanggang sa ang tao ay malibing at bumalik sa alabok sapagkat sa alabok tayo nanggaling. Hallelujah. Kaya nga, hindi tayo dapat pagtaka. Bakit ang tao ay nagpupursigi? Bakit ang tao ay kailangang maghanap buhay? Kumita at kumita, kumain at kumita, at kumain at kumita. Kasi yun ang sabi ng Biblia, na ang tao ay mabubuhay mula sa kanyang pawis, mula sa kanyang pinagpagalan, hanggang sa tayo po ay magtanda at tayo po ay matay at tayo babalik sa alabok sapagkat tayo sa lupa nang galing. Hallelujah. Pumasok ang kasalanan, ito'y nagbunga ng sumpa at kamatayan. Hallelujah. Ano pa? Ano pa ang sabi ng Biblia? Sa babae naman ito ang salaysay. Sa pagbubuntis mo ay mahihirapan ka. Kaya, huwag na kayong magpabuntis. Ay, mahirapan eh. Sa may asawa, ha? Ano sabi ng Bible? Mahirapan ka sa iyong pagbubuntis. Salamat na lang, hindi kami nagbubuntis sa mga lalaki. Mahirap pala ito. Naobserbahan niyo natin mga tatay? Gaano kahirap
magdalang tao ang ating mga asawa. Ha? Biro mo yun? Halimbawa, isa, dalawa, isang buwan, dalawang buwan. Diba yun, yung panahon na mahirap, naglilihi ang babae. Kahit hindi panahon ng mangga, naghihingi ng mangga. Diba? Pag kinain na yung hiningi, isusuka niya. Talaga naman. Ha? Kaya mahirap pala pag nagbubuntis. Mapalad kayo kung kayo nagdala ng tao na hindi ka naglihi. No? At si mister niya naglihi. Maganda siguro yun, no? Sana naranasan ko yon sa isa sa mga anak namin. Ako naglihi. Para maranasan ko rin kung galing kahirap magsuka. No? Hallelujah. Alam niyo, curse yan. Bahagi ng sumpa ng Diyos yan sa kasalanan na ginawa ng babae. Sabi ng Biblia, hallelujah, sa pagbubuntis mo, ikaw ay mahirapan, lalo kung sumapit ang iyong pagluwal. Mas mahirap pala yung pagluwal. Diba? Nakita na kayo ng mga nanay na malapit ng mga anak? Pagka bumababa na daw yung tiyan, ay malapit na yan. Pero pag mataas pa, malayo pa. Siyempre, nakita naman tayo ng mga nagbubuntis. Pagka malapit ng mga anak, malapit ng kabuanan, lakad na ng lakad yan. Kasama yung asawa. Lakad sila ng lakad. Tapos naghihilot-hilot na dito. Siyempre, nagasakit na siguro yung kanyang Diba? Hallelujah. And then, pagka dumating na, yung araw ng pagluluwal, yun, mahirap. Hindi ko naman nakita si pastora na nag-iri. Pero hindi siya nag-iri. Hindi kaya. Sabi ng doktor, maliit ang sipit-sipitan. Kaya kung kayo mag-asawa, mga binata, piliin nyo yung pag-asawa nyo, malaki sipit-sipitan. Alam nyo ba yon? Paano nyo malaman yon? Ay kung alam ko lang na si Pastor malaki sipit-sipitan, hindi na kami nagtuloy sana eh. Hallelujah. Kaya, nang dumating ako sa Udyungan, isang buwan na, ilang linggo na nakalabas si Faith. Pagdating ko sa bahay, malayo pa lang ako, sabi Pastora, ba't ngayon ka lang? Alam mo yun? Yung hirap na pinagdaanan niya, hindi ko alam. Ay kasi nga, sa hirap ng komunikasyon, wala pa namang cellphone noon eh. Kalahating buwan, isang buwan bago dumating ang sulat. 2 linggo, kung telegrama sa RCPI, doon sa Blayan. Diba? Naalala ko pa, punta ka doon sa tapat ng palengke doon, mayroon doon RCPI. Unang pasok ko doon sa booth na yun na, paano kaya kako ito? Diba rin ko telefon sa Manila, alam ko yun, pagayan-gayan lang eh. Paano kaya kako? Kinakabahan ako eh. Ignorante nga, sa Minduro kami eh. Para lang makontak si Pastora. Diba? Tapos telegrama. Paglabas ng papel, may sulat. Kaya telegrama. Kaya, nung ako umuwi, nakalabas na yung anak namin. Hallelujah. Madali lang pala. Hiwain lang yung tiyan. Pero mo yan, hiwain pa ang tiyan. Para lang mailabas yung bata. Kapatid, mga minamahal, yun ay mga resulta ng kasalanan ng tao. Nandyan pa kayo? Hallelujah. At ang resulta, mga minamahal, sa kasalanan ng tao, ang ibinunga hindi lang yung mga sumpa na yon,
na kailangan ng paghirapan para kumain, yung pagbubuntis ng mga nanay at pagluluwal, mahirapan sila. Ang pinakamahirap doon na resulta ay yung kamatayan. Dumating sa lahat ng tao, bunga ng pagsuway. Kapatid, mga minamahal, kaya nga ang kamatayan lumaganap. Nagkaroon ng hangganan ang buhay ng tao. Pero, ganun pa man, kapatid, mga minamahal, lahat ng ito ay sinulusyonan din ng Diyos. Amen? Di ba? Ang Diyos ay nagpatupad ng kautusan. Nagbigay siya ng 10 utos. Ito ang pamantayan na dapat sundin at gawin ng tao para maging matuwid sa harap ng Panginoon. Kailangan sundin. So ang tao, sinisikap na gawin ang kautusan. Ano po? Kautusan, bawal pumatay. Huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang magsinungaling, huwag kang mag-witness, no? Magsaksi sa hindi tama. Di ba? Yung sabi ng kautusan, huwag kang mag-imbot. Igalang mo ang iyong ama't ina. Utos yan. Hello? At hanggang ngayon, sinusunod natin ang utos ng Diyos. Amen? At dapat natin sundin. Kapatid, mga minamahal. Pero, ang tao hindi nasumpungan na naging matuwid sa harap ng Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Diba? Kaya nga, kailangan ang biyaya ng Diyos. Amen? Kailangan ipadama ng Diyos ang kasaganaan ng kanyang biyaya sa pamamagitan ni Hesus Kristo na ating Panginoon. Anong sabi ng Bible? Si Jesus ay namatay. Hallelujah. Sa panahon na tayo'y makasalanan. Sa panahon na tayo'y mahina. Hallelujah. Ipinadama ng Diyos ang kanyang habag at biyaya para sa atin. Amen? Kaya nga, ano po, matapos na ang tao, ibigay ng Diyos ang parusa niya sa tao, anong ginawa ng ating Panginoon? Inalis ng Diyos ang tao sa hardin ng Eden. Sabi ni Yahweh, kailangan nating palayasin ang tao sa garden ng Eden. Baka, kumain sila ng bunga ng puno ng buhay at hindi na sila mamamatay. Kaya kailangan alisin ng Diyos si Eva at si Adan sa garden ng Eden. Kasi nandun yung puno yung puno ng buhay na nagbibigay buhay nandun sa gitna ng halamanan ng Eden. At pag yun daw ay nakain, ayon sa sinasabi ng Biblia dito, sa chapter 3, no? Hallelujah. Sabi dito, sinabi ni Yahweh, katulad na natin ang ngayon, sa verse 22 ng chapter 3, katulad na natin ngayon ang tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Hindi na siya dapat tulutang kumain ng bungang kahoy ng buhay at baka hindi na siya mamatay. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, kaya totoo ng puno na tinatawag na Tree of Life ay kinuha ng Diyos sa hardin ng Eden. Saan natin matagpuan? Nasa langit. Amen po ba? Amen? Di ba sa Book of Revelation ay makikita natin yung Tree of Life?
Saan? Nandun sa langit. Ibig sabihin, mga minamahal, ikaw at ako, pag dumating ang araw at nandun tayo sa langit, hallelujah, nandun ang puno ng buhay. Hallelujah. At sabi ng mga scholar, ang dahon ng puno na yon ay gamot sa lahat ng uri ng sakit ng tao. Hallelujah. Kaya nga may eternal life eh. Amen? Sa langit, may walang hanggang buhay na inilaan si Lord para sa iyo at para sa akin. Amen? Nandun ang tree of life. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, walang hanggang buhay na ipinangako ng atin pong Panginoon sa bawat mananampalataya kay Kristo Jesus. Kapatid, mga minamahal, nakita po natin, sabi dito ni Pablo sa mga taga-Roma, na higit sa pagsuway ng unang tao, yung kagandahang loob ng Diyos sa pamagitan ng isang tao. Walang iba kundi si Jesucristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. Si Adan ang unang tao ay nagkasala. Si Jesus ang pangalawang Adan na tinutukoy sa Biblia. Sa iyong tao, si Jesucristo, kaya nga naging tao si Jesus. Bakit? Bakit kailangan magkatawang tao ang atin pong Panginoon? Kaya sinasabi ang iba, si Jesus ay tao lang. Hindi siya tao lang. Nagkatawang tao. Siya ay Diyos. Nagkatawang tao. Bakit? Ang Diyos kasi, sabi ng Biblia, ay Espiritu na hindi binubuo ng laman at dugo. Espiritu nga eh. So, kailangan ng anak ng Diyos ay bumaba sa lupa, magkatawang tao. Bakit? Kasi nga, nakalaan si Kristo para maging handog ng Diyos sa ikapagpapatawad ng kasalanan ko, kasalanan mo, kasalanan nating lahat, at kasalanan ng lahat ng tao. Amen! Yung dugo ng ating Panginoon. Hallelujah. Sabi sa Biblia, yung dugo ni Kristo na sinasabi dyan sa banal na kasulatan, ano po? Hallelujah. Sapagkat nung tayo mahina pa namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan, mahirap mangyari ialay dino man ang kanyang buhay alang-alang sa isang matuwid, bagamat maaring marumangahas na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Hallelujah. Ano po? Sabi ng Bible, ipinadama ng Diyos. Hallelujah. Ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo. Alam niyo mga minamahal, hindi lang sinabi ni Lord, mahal niya tayo. Hindi lang, di ba? Ang pagmamahal, hindi lang daw sapat na sinasabi natin, kundi dapat ipinapakita natin, ginagawa natin. Amen. Ganon ang ginawa ng ating Panginoon. Yung pag-ibig ng Diyos sa tao na wagas. Ano po? Ibinigay niya ang kanyang anak.
Amen. Hallelujah. Ibinigay niya ang kanyang anak. Hallelujah. Dahil sa kanyang pagmamahal sa bawat sa puso sa atin. Hallelujah. Sabi dito, nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. At ngayon, napawalang sala tayo sa pamagitan ng kanyang dugo. We are justified by the blood of Jesus Christ. Yung dugo ng ating Panginoon ang importante. Hallelujah. Kaya nga, there is power in the blood of Jesus Christ. Amen? Nung bago pa lamang tayong mananampalataya, mayroon tayong lumang kanta. There is power in the blood of Jesus. In the blood of the Lamb. At yung Lamb na yun, walang iba kundi si Kristo. Sa yung kordero na sinasabi ng Biblia na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Amen? Hallelujah. Tayo napawalang sala. At ang pinangbayad ng ating Panginoon, yung dugo niya. Hallelujah. Kung naparito si Kristo bilang Diyos, anong dugo ang ipambabayad niya? Kaya nga, nagkatawang tao ang anak ng Diyos para bayaran ang kasalanan mo at kasalanan ko. At ngayon, ang kalagayan natin, ganap ka ng malaya. Palakpakan natin si Lord. Amen. Hallelujah. Because the blood of Jesus Christ justified. Hallelujah. Pinawalang sala ka. Pinawalang sala tayo. Mamuhay tayo bilang isang totoong pinalaya ng Diyos. Hallelujah. Glory, glory to God. Sige po, tayo po ay sa mandali na tumayo, tayo po ay pasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Pasalamatan natin si Lord, pinalaya na niya tayo. Amen. Hallelujah. Sa pamagitan ng kanyang banal na dugo. Tamang sabi ng Bible, hindi bilang, hindi ginto ang pinangbayad ng Diyos sa ating mga kasalanan, kundi ang kanyang banal na dugo. Banal na dugo. Sabihin natin mga minamahal, ginawa ng Diyos, nagbigay ng kautusan. Hindi naging matuwid ang tao. Hallelujah. Sa kauli-hulihan, ginawa ng Diyos kung ano ang pinakamabuti. Mahirap man. Iniwan ni Jesus ang langit, bumaba sa lupa, nagdanas ng hirap. Naging alipin, namuhay katulad ng alipin. Sumunod sa kalooban ng Ama at ang pagsunod niya hanggang kamatayan. Kung maaari lang, sabi ni Lord, Ama, kung maaari lang, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Kapatid, mga minamahal, banal na dugo. Kapatid, nung namatay si Kristo, bumuhos ang dugo mula doon sa cross. Tanda, mga minamahal, ng dugo na yon na pumatak mula sa katawan ng ating Panginoon. Sinasabi na ikaw at ako, lahat ng tao na makasalanan, ay bayad na ng dugo ni Kristo.
Ngayon, ano ang pinakamainam nating gawin? Kasala man tayo, nagkakamali man tayo, lumapit tayo sa Diyos. Humingi tayong tawad sa Panginoon. Patatawarin tayo ng Diyos. Bakit? Mahal tayo ng Diyos. Inibig niya tayo. Hallelujah. Pahalagahan natin yung kaligtasan na mayroon tayo. Pahalagahan natin yung buhay na binayaran ni Kristo doon sa cross. Hallelujah. Glory, glory to God. Price of life divine, shameful sin, place on Him the hope of every man. Oh, the blood Hallelujah. of Jesus washes me. Oh, Jesus. Oh, the blood of Jesus shed for me. What a sacrifice that saved my life. Yes, the blood is my victory. Praise God. Savior, Simulan po natin kausapin ang ating pong Panginoon. Holy One, Tayo po'y mayroon pong pagkukulang sa Kanya. May mga pagkakamali. May mga kasalanan tayong nagawa. Ano man, kapatid, ang karumihan na mayroon tayo. Ang Diyos ay handang magpatawad para sa Kanyang mga anak. Hallelujah. Siya'y tapat. Siya'y mabuti at mapagpatawad ng Diyos. Hallelujah. Jesus washes me. Oh, the blood of Jesus shed for me. What a sacrifice that saved my life. Yes, the blood is my victory. Oh, The hallelujah. blood of Jesus washes me. Yes, Jesus. Oh, the blood of Jesus shed for me. What a sacrifice that saved my life. Yes, the blood is my Oh, for the last time. What a sacrifice. What a sacrifice that saved my life. Yes, the blood is my victory. What a Hallelujah, Jesus. sacrifice that saved my life. Yes, the blood is my victory. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat sa kapatawaran. Salamat sa iyong sakripisyo, sa iyong handog, para sa ikapagpapatawad ng lahat-lahat ng aming mga kasalanan. Lord, totoo ang iyong salita. Lahat ng tao, lahat kami ay nagkasala at walang taong nakaabot sa iyong pamantayan, sa iyong kaluwalhatian. Ngunit salamat
sapagkat sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, na yung bugtong na anak na ipinagkaloob para sa amin. Dahilan sa kanyang dugo na dumanak sa cross ng Kalbaryo, kami ay napawalang sala. Lord, salamat! Salamat sa kapatawaran. Salamat lahat ng kasalanan, lahat ng kaparusahan na nararapat para sa amin ay inako mo, Panginoon. Hallelujah. Lord, wala kaming may tutumbas. Wala kaming may susukli sa lahat ng ito. Kundi, Panginoon, ay ang sikapin namin na mabago ang aming buhay at pamumuhay batay sa iyong mga salita. Lord, salamat. Totoo ang biyaya mo ay sagana para sa amin. Ginawa mo, Panginoon, ang nararapat. Wala kaming ginawa para kami ay maligtas. Hallelujah. Kundi ginawa mo, Panginoon, lahat ng paraan upang iligtas kami. Hallelujah. Sa lahat ng parusa. Lord, ngayong umaga, bawat sa amin ay nananalig sa iyong salita. Nananalig kami, Panginoon, sa iyong salita. At kami nananampalataya sa iyong ginawa doon sa cross. Hallelujah. Lord God, salamat sapagkat sa bawat nananampalataya sa inyo ay hindi mabibigo, may pangako ka na walang hanggang buhay sa piling mo. Pagpalain mo, Panginoon, ay mo mga kapatiran ngayong umaga. Patuloy dakilang Diyos na baguhin mo ang aming buhay, ang aming isip, ang aming pananaw. Manalig kami ng buong buo sa inyo. At patuloy dakilang Diyos ng pagtatagumpay ay aming inaangkin sa aming buhay. Napagtagumpayan mo na ang lahat ng bagay, ang sanlibutan ito, ang kamatayan. And Lord God, pagtatagumpayan din namin sapagkat ikaw ay namatay at muling nabuhay. Salamat dakilang Diyos, pagpalain mo ang bawat isa na tatanggap muli ng tinapay at inom ng salo. Salamat sa lahat. Sa iyo ang kapurihan at ang karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, tayo po yung makakaupo. Hallelujah, tayo po. Hallelujah. Tinatawagin ko si Sister Ning. At si Brother Nat. Praise the Lord. So, ang tinapay at ang saro, ito ay simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Ang katawan ni Kristo na bayubay, nahirapan, nabugbog, at ang lahat ng sugat na yon ay katumbas ng ating mga karamdaman na tinubos ni Kristo. Lahat ng hirap at sakit na naranasan ng Panginoon ay para bigyan ka ng maaluan at masayang buhay. Ang dugo ni Kristo ay isang paraan at simbolo upang tayo ay mapawalang sala sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen? Hallelujah. Kaya nga, ang bawat isa ay malaya na tumanggap ng tinapay at uminom ng saro, simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang ating pong Panginoon at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord,
Narito, Panginoon, ang tinapay. Nandito ang saro. Ito, Panginoon, ay ginaganap namin at ginagawa ayon sa iyong mga salita. Hallelujah. Na ito ay gawin namin at alalahanin namin hanggang sa iyong muling pagbabalik. Lord, salamat. I pray, Panginoon, sa umagang ito, bigyan namin ng ganap na importansya ang tinapay sapagkat ito'y simbolo ng iyong katawan. At bahagi, Panginoon, kami ng isang katawan bilang isang iglesia. Kaya nga po, Panginoon, ang bawat tatanggap nito ay magkaroon muli ng panibagong sigla at pag-asa sa aming buhay. At patuloy na kami ay maglingkod na may katapatan sa inyo. Salamat, samahan mo kami at pagpalain mo ang bawat sa pangalan ng Jesus. Amen. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and taught of me above all. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and taught of me above all, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and taught of me above all. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, salamat minsan pa. Narito, Panginoon, ang tinapay. Palain mo ang iyong mga anak. Salamat. Patuloy ito po'y maging sariwa araw-araw sa aming mga buhay. Hanggang sa iyong mga muling pagbabalik, dakilang Diyos, ay masumpungan mo
ang iglesia ito at ang iyong mga anak na nagsama-sama bilang magkakapatid. Salamat, pagpalain mo ang tinapay na ito sa aming mga katawan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Narito, Panginoon, ang saro sa bulo na yung banal na dugo. Dugo na banal at nagpawalang sala sa lahat ng aming mga kasalanan. Gaano man karumi, gaano man karami, Lord, pinatawad mo kami. Salamat sa lahat ng sakripisyong ito. Patuloy na pagpalain mo ang iyong mga nagtatatanggap nito. Muli, Panginoon, magkaroon ng panibagong inspirasyon ng aming buhay na kami bahagi ng iyong isang katawan at isang iglesia. Sa pangalan ni Jesus, ito aming panalangin. Amen at amen. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught of me above all. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall And taught of me above all. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, sa pangalan ni Jesus naming Panginoon, salamat ngayong umaga. Salamat sa kapanatagan ng aming buhay. Salamat sa tagumpay. Salamat sa kagalingan. Salamat sa lahat ng solusyon, sa lahat ng problema. Lumakad kami, Panginoon, na may kagalakan. Mamuhay kami na may katapatan at maglingkod kami sa inyo, Panginoon, na may takot at ayon sa iyong mga salita'y mamuhay kami sa iyong harapan. Sa iyo ang kapurihan at ang karangalan sa tanging pangalan lamang ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen at amen. Magandang tanghali po. God bless you. Hallelujah. Sige po. Ihanda muna natin ang ating pagkain. Mamaya, ipamigay natin yung ating po mga bigas. Ano po?